Siya, yun. Siya ang nagpatayo ng tulay na iyan. Tapos ayaw niyang paraanin ang mga tao ng libre. Mang Chen, ano nang sinabi niyo? Lin Yuan, ang bayad sa pagtawid ay hindi pwedeng sa'yo lang mapunta. Dapat hati-hati ang buong nayon. Tama. Tulay. Dinadaanan yan ng lahat ng tao. Kaya dapat sa lahat ang pera. Seryoso ba kayo riyan? Mamang pulis, ilegal na pagpapatayo ng tulay. Nangungulekta pa ng bayad ng walang pahintulot. Hulihin niyo siya, Lin Yuan. May formal na nagreklamo laban sa'yo. Pakiusap, sumama ka muna para magpaliwanag. Mang Chen, ang tulay na yan, ako mismo ang gumasta ng 200,000 mula sa sarili kong bulsa. Kumpleto ang aking mga resibo. Talagang sarili ko itong pondo. Gaano mo nakatagal kinokolekta ang bayad sa pagtawid? Wala pang 2 buwan. Higit 10,000 lang sa kabuuan. Nakasulat sa bawat singil kung kanino ang sasakyan. Kung anong araw dumaan. 10,000 lang. Sino nang maniniwala riyan? Siguradong dinaya mo ang listahan. 200,000 ang ginastos ko tapos wala pang 10,000 ang nababawi ko. Ano nang gusto ninyong hatiin? Hahatiin nyo ba ang 170,000 utang ko? Sino ba nang may sabing magtayo ka? Hindi ka naman namin pinakiusapan. Ano nang sinabi mo? Ulitin mo nga ang sinabi mo. Huwag kayong maniwala sa kalokohan niya. Kahit sino naman kayang mandaya sa listahan. Tama, siguradong may milagrong nangyayari rito. Maaaring paghasyan natin ang bayad sa tulay. O kaya naman ay gibain na lang natin ito. Huminahon muna kayong lahat. Lin Yuan, makipagtulungan ka muna sa amin na ipasara ang tulay. May konsensya pa ba kayong lahat? Ang pamilya ko para lang maitayo ang tulay na iyan. Pati matrikula ng anak ko ay nagamit na namin. Bakit noong dumadaan kayo sa tulay ay hindi kayo nagsasalita? Sino ba ang may sabing gastusin ninyo iyon? Kusa niyo namang ginusto iyan. Mang Chen, ang apo niyo nga ay araw-araw na dumadaan sa tulay na iyan para pumasok. Nakalimutan mo na ba kung paano ka nakiusap at nagmakaawa sa pamilya ko noon? Tama na. Sige na, hanggang dito na muna ngayon pansamantala muna nating isasara ang tulay. Habang hinihintay ang resulta ng investigasyon, bata lalabanan mo talaga kami. Alin man sa dalawa paghasyan natin. O kaya naman ay gibain na lang natin ito. Ikaw ang mamili, ha ha ha. Paghasyan na lang natin ang bayad gaya ng sinabi nila. Boss Wang. Ako nga ito. Lin Yuan, bakit mo ba hinahanap si Boss Wang? Ang magandang klase ng bakal ng tulay na iyan. Ibebenta ko. Sa presyong scrap metal na lang. Asikasuhin mo na agad. Sinasuportahan kita. Kapag bulok na ang ugali ng mga tao, kahit gaano pa kaganda ang kalsada ay walang silbi. Kuya Yuan, salamat napakadaling dumaan sa tulay na ito. Dumaan ka na habang may pagkakataon pa, dahil pagkatapos nito ay mawawala na iyan. Lin Yuan, nakaalis na ang mga pulis. Akala mo ba ay ganoon-ganoon na lang iyon? Tungkol naman sa bayad sa tulay. Kailangan nating linawin ang lahat ngayon. Para sa lahat ang tulay na iyan. Hindi pwedeng suluhin mo lang ang pera. 200,000 ang inilabas ko riyan. Ang kabuang tol na nakolekta ay hindi pa nga umabot sa 10,000. Sino ngayon ang gustong makihati rito? Sige lang, bayaran niyo muna ang kulang sa akin na 170,000. Sino ba kasing nagsabi sa iyong magpatayo niyan? Hindi ka naman namin pinakiusapan na gawin yan. Liu Laosan. 47 beses kang dumaan sa tulay noong nakaraang buwan. Walang mintis kahit isang beses. Nakalista rito ang bawat dumaan. Para sa mga taga-ibang baryo, 10 piso kada daan ng mga sasakyan nila. Pero sa mga taga rito sa atin ay wala akong hininging kahit isang 5. Pero naningil ka pa rin naman sa mga taga-ibang baryo Kung hindi ako maniningil, paano natin ito mapapanatili? Libre ba ang pagpapatibay sa mga haligi nito? Libre ba ang pag-aayos sa daanan ng tulay? Huwag kayong maniwala sa mga pinagsasabi niya. Siguradong itinago niya lang ang pera. Tama, siguradong may kalokohang nangyayari riyan. Ikaw lang naman ang naglilista ng mga iyan. Kaya kahit anong halaga ang sabihin mo, ikaw lang din ang masusunod. Yu Chen, dito sa kwadernong ito. Bawat nakatala rito ay may perma at thumbprint ng nagbayad. Pwede namang palsipikahin ang mga pirma na iyan. Alin man sa dalawa, hatiin natin ang to sa buong baryo. O kalimutan mo nang ipagamit pa ang tulay na iyan. Hindi lang pera ang nakatala sa kwadernong ito. Noong 12 ng Marso, isinugod sa ospital ang manugang mo sa gitna ng gabi. Lumuhod ka sa harap ng pinto ko at nagmakaawa, Lin Yuan, parang awa mo na, tulungan mo ako.
Noong 5 ng Abril, bumaon sa tabing ilog ang truck nyo ng pataba. Sabi mo, Linyuan, pakiusap naman, tulungan mo ako. Noong 20 ng Mayo, nang kukuha ng pagsusulit para sa high school ang anak ni Aling Zhao. At mahuhuli na siya dahil hindi makatawid sa ilog. Tama na, wag mo nang sabihin pa. Linyuan, natatandaan nitya ang kabutihan mo sa amin. Pero sabi kasi ni Chuchen, kung hahatiin daw ang toll sa tulay na ito, malaki-laki rin ang mahahati ng bawat pamilya bago matapos ang taon. Kaya pala ang konsensya mo, ay ganoon lang pala kaliit ang halaga. Makinig kayong lahat, kapag hindi siya pumayag ngayon, hindi tayo aalis dito. Ano ba ang balak ninyong gawin? Kapag hinati natin ito, mabubuti pa rin tayong magkakapitbahay. Tingin nyo ba, makukuha nyo ang pera kung pipilitin nyo ako? Linyuan, masyado na kitang pinagbibigyan ah. Gusto mo bang isumbong ulit kita? Ilegal na pagpapatayo. Ilegal na paniningil ng bayad. Kahit alin doon ay kayang-kaya kang pabagsakin. Nakaalis na sila. 2 oras silang nagsalita. Paulit-ulit lang silang humihingi ng pera. Hindi lang sila basta humihingi ng pera. Sumusugal sila. Nabibigay ako. Bukas ng umaga darating na ang pangkat na gigiba ng tulay. Katuwang mo ako sa laban na ito. 200,000. Ako lang mag-isang magbabayad. Ang bakal mula sa gigibaing tulay. Ako lang mag-isang magbebenta. Sa pagkakataong ito gusto kong matandaan nila, na ang daan ay hindi basta-basta nahuhulog mula sa langit. Tay, sa tingin mo ba bibigay si Linyuan? Mapipilitan siyang sumuko kahit ayaw niya. Kakampi ko ang buong baryo. May konsensya pa ba kayo? Para lang maipatayo ang tulay na iyon ang pamilya ko. Ay ginastos pati ang pampaaral ng mga bata. Tingnan ninyo ang passbook kung magkano na lang ang natira. 600 na lang ang natira. Mang Chen, ang apo mo ay dumadaan sa tulay na iyon araw-araw papuntang paaralan. Nakalimutan mo na ba ang sinabi mo kay Linyuan noong nakaraang 6 na buwan? Ang paggawa mo ng tulay ay isang mabuting gawa. Ako, hindi ko alam ang sinasabi mo. Tay, parang wala na talaga silang pera. Manahimik ka. Siguradong nasa ibang lugar ang pera. Masyadong mautak ang batang ito. Sino namang nakakaalam kung saan niya itinago? Linyuanzi, para maging patas naman. Malaking tulong naman talaga ang tulay mo sa lahat. Pero ikaw lang ang naniningil ng bayad. Hindi masaya ang mga tao na magbayad para rito. Mang Chen, nahirapang manganak ang manugang ninyo noong nakaraang buwan. 3:00 ng madaling araw. Minaneho ko ang tricycle ko para itawid kayo sa tulay. Siningil ko ba kayo kahit 1 sentimo? Sabihin mo, siningil ko ba kayo? Tara na, uwi na tayo. Ayokong mapahiya ng ganito. Huwag kayong magpaloko sa pagpapaawa niya. Kumalma muna tayong lahat. Maupo muna tayo ng mahinahon, at pag-usapan natin ng maayos ang buong nangyari. Maghintay muna kayo ng mahinahon, para malinawan ang buong pangyayari, bago magpasya sa susunod na hakbang. Sige, makikipagtulungan ako. Magsiuwi na kayong lahat, huwag ninyong harangan ang pinto nila. Isinara na ang tulay. Gaano kahaba ang ikutin natin ito? Kanina lang ikaw ang sumisigaw na gibain yan. Ikaw pa ang pinakamaingay. Ang sabi ko lang naman ay gibain na lang kung sakali. Hindi ko naman sinabing totohanang gibain. Kumain ka muna, buong araw ka ng pagod. Wala ka pang kahit 1 subo. Bukas ng umaga, darating na ang mga manggigiba ng tulay. Kabebenta ko lang kay Boss Wang. Ibinenta ko sa presyo ng basurang bakal. Mahigit 80,000. Hayaan mo na kung naibenta na, para hindi na nila ito laging pinag-interesan araw-araw. 200,000 kapalit ng 80,000 na lang. Pero sa pagkakataong ito, gusto kong tandaan nila, ang kapalit ng kasakiman ay higit pa sa 80,000. Sarado na ba talaga? Pa, isinara talaga ang tulay. Paano ako pupunta sa bayan bukas para makipagkita sa kliyente? Ano bang kinatatakutan mo hindi tatagal si Linyuan? Ilang araw lang at susuko rin siya. Maghintay na lang tayo. Seryoso ka ba sa sinabi mo kanina? Ang mga bakal na iyon ay galing sa 10 taon nating pinag-ipunan. Ang pampaaral ng anak natin. Utangin muna natin sa pamilya ko. Babayaran ko rin naman pagdating ng araw. Hindi ang matrikula ang tinutukoy ko. Ang ibig kong sabihin, gigibain mo ba talaga ang tulay na iyon? Para ibenta bilang lumang bakal. Kung hindi ko gigibain, anong gagawin ko rito? Hihintayin ko pa bang magdala si Tito Chen ng mga tao para makihati sa pera? Pero kung pagbibigyan muna natin sila. Sinira nila ang pinto ko. Ninakaw ang aking mga libro ng kwenta. Hinarangan ang bakuran ko. Tapos gusto mo magtiis pa ako. Natatakot lang ako. Natatakot ako na dahil sa galit mo, ay makagawa ka ng bagay na pagsisisihan mo. Ang pinagsisisihan ko talaga, ay ang akalang kapag nagpatayo ako ng tulay ay maaayos ko rin ang ugali ng mga tao.
Sige, gibain mo, susuportahan kita. Isipin na lang natin na ang 10 taon nating naipon ay napunta sa wala. Pero sa susunod na may magtangkang man lamang sa pamilya natin, kailangan muna nilang dumaan sa akin. Paring Lin, may tinignan lang ako kanina. Ang bulto ng mga bakal na iyon. Kukunin ko sa presyo ng basurang bakal sa merkado. Nasa 80 hanggang 70,000 siguro. Pero ang mga bigang bakal sa tulay mo ay napakaganda ng kalidad. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Kapag ibinenta iyon sa iba ay aabot sa mahigit 200,000 ang halaga. O kaya naman ganito na lang. Bibigyan kita ng tapat na presyo. 130,000 baklasin nyo sa loob ng 3 araw. Pag-isipan mo. Hindi na kailangang pag-isipan. Iyan na talaga ang presyo. Pero may isang kondisyon. Sabihin mo, bukas, pagkasikat ng araw pumasok na agad kayo. Gusto ko mabilis. CJ, alas 6 ng umaga bukas nandyan na ang construction team. Makikita iyon ng mga taga na yon bukas. Gagawa sila ng gulo. Hayaan mo silang gumawa ng gulo. Siguradong darating si Tio Chen. Ang ikinatatakot ko lang ay baka hindi siya pumunta. Naging masama na ang puso ng mga tao. Kahit gaano kaganda ang pagkakaayos ng daan, wala rin itong silbi. Sabi ng teacher, sa susunod na semester, hindi na pwedeng ipagpaliban pa ang tuition. Mamuhay ka ng matiwasay mula ngayon. Unti-unting matutupad ang lahat ng mga hiling mo. Boss, ang aga niyo po ngayon ah. Maaga talaga ako ngayon. Napakalaking tulong talaga ng tulay mo. Nakatipid ako ng kalahating oras kaysa umikot pa sa lungsod. Liyuan, pupunta muna ako sa palengke. Sila na mga taga na yon dito hindi nagbabayad. Samantalang kami kailangang magbayad ng 10 piso tuwing dadaan. Ako ang naglabas ng pera para ipatayo ang tulay na ito. Hindi ko sinisingil ang mga taga na yon dito. Marunong ka rin palang magtangi. Kuya Yuan, nabalitaan ko ang nangyari kahapon. Sobra na talaga si Tio Chen. Sinasabi ko sa'yo, hindi ako sumali sa kanila sa paggawa ng gulo. Tiningnan ko lang kung nandito pa ba ang tulay. May 20 minuto pa. Magandang umaga, Kuya Yuan. Bagong bili ko lang ito, kahapon lang na ikabit ang plaka. Mula ngayon araw-araw na. Dito na ako dadaan tuwing papasok at uwi galing sa trabaho. Salamat, Kuya Yuan. Ang sarap talagang dumaan sa tulay na ito. Sulitin mo na ang pagdaan ngayon. Mawawala na kasi ito pagkatapos. Manong, itong mga gulay ko sa sasakyan. Kailangang makapasok na sa bayan bago mag-alas 9. Kung hindi, hindi ko na maabutan ang pwesto ko sa palengke. Bilisan mong dumaan. Hahaha. Lin Yuan, huwag ka namang sumimangot dyan. Tumatawid lang naman ang mga tao sa tulay. Dahil naaalala nila ang kabutihan mo. Ang tulay. May mga dadaan pa. Ito na ang huling grupo. Hindi pa nila alam sa ngayon. May magandang palabas mamaya. Sino ang nagpapunta sa inyo rito? Anong ginagawa nyo rito? Ginigiba ang tulay, utos ng boss. Ginigiba ang tulay. Hindi pwedeng gibain, sinong nag-utos sa inyong gibain ito? Maayos naman ang tulay na ito, bakit nyo gigibain? Nasaan si Lin Yuan? Nasaan si Lin Yuan? Nasisiraan ka na ba ng bait? Sinong nag-utos sa iyong gibain iyan? Batay sa pagsisiyasat sa kasulatan para sa parusang administratibo. Ang tulay sa ilog ng Linja Village ay isang iligal na istruktura. Dahil walang nakuhang permiso para sa pagpaplano ng konstruksyon. Inaatasan ang may-ari na kusa itong gibain sa takdang panahon. Kayo ba ang nagsumbong? Ngayon, ginigiba ko ito alinsunod sa batas. May problema ba rito? Ang walang pahintulot na pagpapatayo ng tulay sa ilog, at ang iligal na panininggil ng toll fee. Nilagdaan ni Chen Dehao. Tito Chen. Nang magsumbong ka, hindi mo naman sinabing gigibain ang tulay. Manahimik ka. Ang sabi mo noon ay pipilitin lang natin siyang ibahagi ang pera. Ngayon, mawawala na ang tulay. Iba ka rin, mas pinili mo pa talagang ipagiba. Hindi rin niya tayo hahayaang makinabang. Tama, mabuti pang gibain ko na lang ito. Lin Yuan, dumaan pa ako sa tulay na ito kaninang umaga. Bakit igibain mo na lang bigla ng ganoon na lang? Ate Zhao, gaano ka katagal tumayo sa tapat ng pinto ng bahay ko kahapon? 3 minuto. Sabi mo hindi naman ako sumali sa gulo. At pagkatapos ay tumalikod ka at umalis.
Kaya pinanood mo lang siya habang sinisira ang pinto ng bahay ko. Huwag kayong magpatakot sa kanya. Nagpapanggap lang siya. Tulay na nagkakahalaga ng 200,000, sa tingin niyo ba talaga gigibain niya yan? Simulan niyo na. Pa, tama na po ang gulo. Ano bang alam mo? Hindi pwedeng galawin ang tulay na ito. Ito ang galing sa departamento na namamahala sa proyekto, na naglabas ng permit para sa konstruksyon. Ang sino mang manggugulo sa normal na takbo ng konstruksyon ay mananagot sa batas. Ma, kuhanin mo rito ang gamot sa high blood ni Papa. Dali. Totoo nga, pinutol nga nila. Ang mga bakal na biga na yan ay kailinyuan. Isa-isang binuhat at dinala rito. Nakita ko mismo. Tigil, hindi yan pwedeng putulin. Ang tulay na ito ay pagmamay-ari ng baryo natin. Walang sinumang pwedeng maggiba nito. Linyuan, nang itinayo mo ang tulay na ito, lahat tayo ay tumulong at nagbuhos ng lakas. Ngayon mag-isa mo lang itong gigibain ng ganoon na lang. Nga, tinulungan pa nga kita sa pagbuhat ng semento. Umalis kayo dyan. Maliban na lang kung patayin mo ang makina. Presinto ba ito? Dito sa tulay ng Baryolin, sa construction site, may mga taong humaharang sa legal na paggiba rito. Naintindihan. Magpapadala na kami agad ng pulis dyan. Naiulat na ang seguridad sa konstruksyon. Sino ang maglalakas loob na humarang sa legal na konstruksyon? Siguradong makakasama niya si Tito Chen sa loob para magbagong taon. Bitiwan mo ako. Nababaliw ka na. Hindi siya nagbibiro. Lin Yuan, ngayong sinira mo yan. Paano napapasok sa bayan ang lahat? Nung nagsumbong ka, hindi mo ba naisip ang bagay na yan? Ibebenta na sa palengke ang mga strawberry ko sa Makalawa. Kung walang tulay at dadaan sa malayo, aabutin kami ng mahigit 2 oras sa daan. Anong silbi kung sa akin mo yan sasabihin? Kay Tito Chen mo sabihin yan. Kung hindi mo siya isinumbong, bakit naman niya gigibain yan? Bakit ka nakatingin sa akin? Hindi naman ako ang nagpapagiba niyan. Kung hindi mo siya isinumbong, bakit naman niya gigibain yan? Boss Lin, mahirap putulin ang dugtungan sa main beam. Kailangan nating gamitan ng gas cutter. Mga kalahating oras pa ang kakailanganin. Huwag kang magmadali. Sundin lang natin ang tamang proseso. Tapos na ba kayong manood? Mag-alisan na kayo. Mas lalo lang magiging maingay dito mamaya. Sabi ng asawa ko, isasara na raw ang tulay. Kailangang makahabol pa ng kahit 2 biyahe. Pagkatapos nitong isang basket, kaya ko pang maghakot ng isa pang kargamento. Malapit nang maputol ang main beam. Ang mga tao sa ibabaw ng tulay. Lumikas na kayong lahat. Tay, tara na. Huwag ka nang manood. Hindi ako naniniwalang magagawa niyang pabagsakin yan. Guguho na. Wala na ang tulay. Napakalayo na nang ikutin natin yan. Dumaan pa nga ako rito kaninang umaga. Kinausap ko pa nga si Lin Yuan. Sa susunod na pupunta tayo sa bayan, kailangan na nating dumaan sa maputik na daan sa likod ng bundok. Araw-araw ko kailangang ihatid ang anak ko. Tatawid pa ng ilog para lang makapasok sa paaralan. Dagdag na 4 na oras na lakaran balikan. Makakapag-aral pa ba ang bata niyan? Sino ba kasing may sabing sumama ka para magsumbong? Hindi naman ako nagsumbong. Sumama lang naman ako ng 2 beses. Boss Lin, hindi na kayang hanguin ang mga bakal na biga. Gagawin na lang na scrap na bakal ang mga yan. Yung mga bakal na pwede pang mapakinabangan. Nagkakahalaga ng mahigit 80,000. Ipinasok na ang pera sa card mo. Tay, ano bang ginagawa mo? Ikaw, winasak mo lang ng ganoon-ganoon na lang. 200,000 yun, nababaliw ka na ba? Nanghihinayang ka ba sa tulay? O nanghihinayang ka lang sa sarili mong pakinabang? Hello, hindi na ako makatawid. Wala na yung tulay sa Lin Village. Yung pansamantalang tulay na laging nadadaanan. Gumuho na. Anong ibig mong sabihin na hindi na natin dadaanan kailanman? Ang rutang yun. Paano na ang mga kargamento ko rito sa truck? Hindi. Kakapirma ko lang ng kontrata. 3 beses akong kailangang mag-deliver ng mga paninda araw-araw. Tapos na ang lahat ngayon. Magkano kaya ang kailangan kong bayaran sa danyos? Sinong gumawa nito? Si Mang Chen ang sumulat ng sumbong na yan. Para sa kapakanan nating lahat ang ginawa ko. Dapat hati-hati ang buong nayon sa singil sa tulay. Para sa lahat. Para sa sarili mong parte ang ginawa mo, di ba? Ano bang sinabi mo sa amin noon? Sabi mo may tinatagong kalokohan si Lin Yuan. Sabi mo kapag pinilit natin siyang maghati ng pera,
Makakakuha ng ilang libo ang bawat pamilya. Sabi mo ang sumbong na yon ay panakot lang naman sa kanya. Sabi mo hindi siya tatagal ng ilang araw. At susuko rin siya. Ngayon ano na? Wala na ang tulay. Mabubulok na lang sa lupa ang lahat ng strawberry ko. Babayaran mo ba ako? Kayo pa ang may ganang manisi sa akin ngayon. Sino ba sa inyo ang hindi tumayo sa tapat ng pinto ni Linyuan? Sino bang hindi sumigaw na gusto nating maghati sa pera? Bayaran mo ang mga strawberry ko. Paano na ang pagpasok ng anak ko sa eskwela bukas? Ikot pa kami ng 4 na oras sa daang bundok. Pumirma rin kami ng kontrata sa pagbebenta. Hindi lang naman ikaw ang may ganyan. Mabubulok na rin sa lupa ang mga cherry ko sa Makalawa. Sinasabi ko sa iyo, ay dedemanda kita sa korte. Ikaw ang sumulat ng sumbong na yan. Sagutin mo ito. Pupunta ako sa bilihan ng mga segunda manong sasakyan bukas. Bakit mo ibebenta ang sasakyan? Wala na nga ang tulay. Aanhin pa natin ang sasakyan. Ikot pa tayo ng 3 oras. Sagot mo ang gas. Hinayaan ko pa kasi kitang makisawsaw sa gulo. Sobrang hinog na ang mga strawberry natin. 3 oras tayong umikot sa malayo. Nabulok lang sa loob ng sirang sasakyan. Ako pa ang sinisisi mo. Sabi ni Tito Chen kapag nahati na ang pera. Makakakuha ang bawat pamilya ng ilang libong piso. Hindi ba sumang-ayon ka rin naman? Nabulag lang kasi ako noon. Sira na ang lahat. Ang mga pitch ng pamilya Liu. May kontrata silang pinirmahan para sa pagbili. Kapag hindi na i-deliver ang mga paninda, kailangang magbayad ng multa sa kontrata na 3,000 yuan na deposito. Saan naman ako kukuha ng pambayad? Tito Chen, lumabas ka riyan. Magsalita ka naman. Nailigpit na ang lahat ng gamit. Tara na, Kuya Yuan. Aalis ka ba talaga? Si Papa. Matanda na siya at ulyanin na. Pwede mo bang? Pwede ang ano? Naibenta na ang mga bakal. Malinis na ang mga papeles. Ang baryong ito, wala na akong kinalaman doon ngayon. Asawa ni Linyuan. Pasensya na. Nay, huwag kang bibitiw. Nay, huwag kang matutulog. Malapit na tayo sa pasukan ng baryo. Nay, nasaan ang tulay? Wala na ang tulay. Giba na ang tulay. Nakalimutan mo ba? Mas mabilis ang daan sa likod ng bundok. Bilis. Hindi makadaan. Hindi makadaan ang sasakyan dito. Nay, naririnig mo ba ako? Tawagan mo si Linyuan. Sagutin mo ang tawag. Parang awa mo na, Linyuan. Sagutin mo ang tawag. Ang numerong iyong tinatawagan ay hindi maabot sa kasalukuyan. Mangyaring subukan muli mamaya ang tinatawagan mong numero. Telepono. Hindi na makontak. Dito banda. Nandito. Hindi ba makatawid dito? Nay, maghintay pa ng kaunti. Isang sandali lang. Kahapon, maayos pa naman. Bulok na ang lahat. Tay, tinawagan ko na ang buyer. Anong sabi nila? Sabi nila masyadong matagal kung ikot pa. Ang refrigerated truck papunta sa baryo natin. Kailangang bumiyahe pa ng 2.5 oras. Masisira lang sa init ang mga cherry bago makarating doon. Sinabi rin nilang hindi na sila babalik sa susunod. Bahala na raw tayong gumawa ng paraan. Tay, noong nag-aayos ng tulay si Linyuan, tinulungan ko siyang magbuhat ng semento. Inabutan niya ako ng sigarilyo. Linyuan, walang puso si Tio Chen. Bakit ba ako nabulag sa katangahan noon? 30,000 pisong halaga ng mga cherry. Pambili ng pataba ng buong pamilya. Pangmatrikula ng aking anak. Tay, tumayo ka. Sabi ng mamimili, hindi na raw sila babalik kapag hindi madaanan ang daan. Anong magagawa ng pag-iyak mo? Wala na. Sira na ang lahat. Sino ba ang nagsabing gibain ang tulay noon? Lumabas kayo. Tay, yung mamimili ng pamilya Zhao sa kabilang na yon. Nagkansela na rin. Sabi nila kahit saang baryo pa. Hindi na raw sila pupunta kapag sarado ang daan.
Sana nandito pa si Lin Yuan. Chen Dehao, 3 araw nang walang stock ang tindahan ko. Hindi makapasok ang mga sasakyan. Ikaw ba ang mag-aayos ng daan? Ako. Ikaw ba ang mag-aayos ng daan? Mang Chen, bulok na ang kalahati ng mga strawberry ko. Magsalita ka naman. Sira na ang lahat ng cherry ni Mang Zhao. Alam mo ba iyon? Ngayon ako pa ang sinisisi ninyo. Sino ba ang sumama sa akin sa bahay ni Lin Yuan noon? Sino ba ang sumigaw na gusto ng parte sa pera? Ikaw ang nang-udyok at nanguna. Tapos ngayon sa amin mo pa isinisisi. Tama nga naman, kung hindi dahil sa iyo, sino ba naman sa amin ang gustong makaaway si Lin Yuan? Tay, uwi na po tayo. Anong uwi? Anong karapatan nila? Bakit anong karapatan? Dahil ikaw naman ang sumulat ng sulat ng reklamo. Saan ka pupunta? Sa bayan, doon muna ako ng 2 araw. Ano napipina ba kayo? Wala na ang tulay, hindi madadaanan ang daan. Nabubulok lang sa lupa ang mga prutas. Ano nang gagawin natin? Sabi ko na nga ba noon pa lang. Huwag kayong sumunod sa kalokohan ni Chen Dehao. May silbi pa ba ang pagsasabi niyan ngayon? Naaprobahan na ang plano para sa pag-iba ng ruta ng daan sa probinsya. Pero kailangan ito ng kasamang tulay. Sabi ng probinsya, dapat mag-ambag ang nayon para sa isang bahagi nito. At doon magbibigay ng pondo ang gobyerno. Magkano ang kailangang iambag natin? 300,000. Anong mayroon? Magsalita ka, wala naman, hindi naman ito ganoon kalaking bagay. Tungkol lang ito sa tulay. Lin Yuan. Nagkamali kami, sana palagpasin mo na ang pagkakamali namin. Bumalik ka na at ipatayo muli ang tulay. Nangangako kaming hindi ka na namin isusumbong sa pagkakataong ito. Pangako, hindi na talaga isusumbong. Pangako talaga, pangako ng buong nayon. Ang magsumbong pa uli ay isang malaking duwag. Ha ha ha. Pwede naman nating muling ipatayo. Pero ibalik niyo muna ang 200,000 para sa huling pagpapatayo ng tulay. Buuin niyo ang halagang iyon para sa akin. Isipin niyo na lang na ipinahiram ko iyon sa inyo. 200,000. Lin Yuan, hindi ba't sinabi mong 200,000 ang nagastos sa pagpapatayo ng tulay? Hindi ba't nakabenta na tayo ng mahigit 80,000 kanina lang? Nasaan na ang natitirang 120,000? Hindi ka naman na nakatira dito sa nayon ngayon. Kahit napatayuan ang tulay na ito ay hindi mo rin naman magagamit. Bakit naman? Bakit kami ang magbabayad ng natitirang 120,000 iyon? Manahimik ka. Totoo naman ang sinasabi ko. Lumayas ka. Noong pinapagamit sa inyo ang tulay ng libre, nagrereklamo pa kayo na hindi kayo nabibigyan ng bahagi sa pera. Noong sinira ang tulay na reklamo ninyong walang nag-aayos. Bagay lang sa inyo ang maglakad sa maputik na daan habang buhay. Hindi nyo pa rin ba naiintindihan? Hindi ko kailangan ang 200,000 iyan. Ang gusto ko lang makita ay, kung handa ba kayo, na maglabas kahit konting barya para sa sarili ninyong daan. Binigay niyo na ang sagot ninyo. Umuwi na kayo, Lin Yuan, masyado ka ng abala ngayon. Kaya bale wala na lang sa iyo ang barya-baryang ito. Pero kami, 200,000 halatang ayaw niya lang talagang ipagawa. Hindi mo ba nahahalata? Sinasadya niya lang tayong pahirapan. Sabi niya utang daw iyon. Hindi libreng bigay. Kapag naayos na, dahan-dahang babayaran sa pamamagitan ng toll fee. Toll fee, hindi na nga siya nakatira rito sa nayon ngayon. Kahit magawa ang tulay na iyan, hindi naman niya gagamitin. Bakit naman kami ang magbabayad? Nga naman, sa bayan na siya nakatira. Hindi makatwirang sa amin niya singilin iyan. 200,000 ang ginastos niya sa pagpapagawa ng tulay noon. At kahit isang duling ay wala kayong inambag. Pero hindi naman tamang sumbatan mo kami sa nakaraan. Ngayong pinag-aambag niya kayo, panunumbat na iyon. Noong pinilit niyo siyang mamigay ng pera noon, hindi ba panunumbat din iyon? Paano kaya kung kausapin muna natin siya? Baka pwedeng bawasan natin kahit 100,000 o 50,000 na lang. Kahit nga 50,000 ay wala kaming maibibigay. Sandali muna, Liuan, mag-usap pa tayo. Hindi niyo pa rin ba naiintindihan? Wala akong pakialam sa 200,000 iyan. Ang gusto ko lang namang makita ay, kung handa ba kayong maglabas kahit konting barya para sa sarili ninyong daan. Alam niyo na ang sagot, umuwi na kayo. Liuan, masyado ka ng abala ngayon. Kaya bale wala na lang sa iyo ang barya-baryang ito, pero kami. Pero ano kayo? Noong ako lang ang naglabas ng 200,000 noon. Sino ba sa inyo ang nagmalasakit sa amin?
Tito Chen. Hindi pumayag si Lin Yuan. Sabi niya kailangang makabuo ng 200,000. Kung ganoon, mag-ambagan ang buong baryo. Kapag hindi nabuo, luluhod tayo sa harap ng bawat pamilya isa-isa. Napagdesisyonan na ang lahat, dadaan sa baryo natin ang bagong kalsada. Pero ang kondisyon, kailangan nating magtayo ng tulay para magamit ng lahat. Ang baryo mismo ang kailangang maglikom ng pondo para sa pagpapatayo. Ang laki naman ng pondong kailangan nating ipunin. Magkano naman kaya ang ibibigay na tulong ng gobyerno? Popondohan ng gobyerno ang pagsasaayos ng pangunahing kalsada. Pero ang tulay na ito, kailangang ang baryo muna natin ang mag-ambag para maitayo. Kung hindi natin mairaraos ang pondo bago matapos ang taon, mapupunta sa kabilang baryo ang pagkakataong ito para sa pagpapatayo. Kapag nagkadugtong-dugtong na ang mga kalsada, at kapag naayos na ang tulay, magiging napakadali na ng pagbiyahe para sa buong baryo natin pagkatapos niyan. Sinong magbibigay ng 300,000, ang pamilya niyo ba? Magtulungan na lang tayo ng kusa at gawin ang makakaya ng bawat pamilya. Kahit magkano, basta bukal sa loob na tumulong. Mahigit kalahati ng mga pananim naming prutas ang nabulok na. Malaki rin ang naging lugi sa ani ng aking pamilya. Wala na talaga kaming natitirang pera para makatulong pa. Magbibigay ako ng 5,000. Wala na ang mga seresa. Pero kailangan nating magkaroon ng tulay. Kung walang tulay, mabubulok na naman ang mga ani natin sa susunod na taon. Magbibigay din ako ng 5,000. Ibenta na lang natin ang lumang sasakyang iyon. Uuwi muna ako para makipag-usap sa aking asawa. Wala pang 40,000 ang kabuuan niyan. Ang kaunting pag-asa na kabubukas pa lang ay agad ding napawi. Kayo po ba ang taga-baryo ng Lin? Opo, opo. Ako ang kapitan ng baryo. Pinapunta kami rito ng munisipyo para mag-inspeksyon. Lumabas na ang plano para sa pondo ng tulay na kakabit ng highway. 300,000 ang dapat nating maipon mismo. Magbibigay naman ng 3 milyong piso ang gobyerno. Ang kondisyon para sa 3 milyon ay dapat maipon ang sariling pondo bago matapos ang taon. Kung hindi natin kaya, ililipat ang proyekto sa mga kasamahan natin sa kabilang baryo ng J. Hindi ba pwedeng bawasan ang 300,000 na iyan? Nakatakda na iyan at hindi na pwedeng baguhin. Kahit 1 sentimo walang pwedeng ibawas. Di ba may isang magaling na tao rito sa baryo niyo noon, na naglabas ng sariling pera para magpatayo ng tulay? Pwede mong subukang lapitan siya. Isang tao na kusang loob na magpupondo para magpatayo ng tulay para sa nayon. Mahirap na talagang mahanap ang ganoon ngayon. Siya ang nagbuwag sa lumang tulay. Bakit niya binuwag? Sino ba talagang gago ang nagsimula nito at sumulat ng sumbong na iyon? Narinig mo naman di ba 300,000? Ang isang sumbong mong iyan ay nagkakahalaga ng 300,000 at ako. Hindi ko rin alam na magiging ganito ang mangyayari. Kasamang Liyuan naghihintay na sa iyo ang pinuno. Siyaolin mula ngayon ikaw na ang magpapasya sa buong plano ng sistema ng daan. Maraming salamat sa tiwala ng organisasyon. Gagawa ako ng daan patungo sa mga lugar na higit na nangangailangan nito. Siyaolin, noong unang panahon ginugol mo ang sarili mong lakas at pera para ayusin ang mga tulay sa probinsya. Nabasa ko na iyon sa mga record ng mga tekniko sa industriya. Inubos mo ang naipon mo ng maraming taon para lang maayos ito ng may pagmamahal. Pero na-misinterpret at pinag-usapan ka pa ng mga tao sa nayon. Pagkatapos noon ay hindi na pinagamit ang lumang tulay. Sa tindi ng galit mo ay binuwag mo na lang ang lumang tulay. Medyo padalos-dalos nga ang ginawa mong iyon. Pero kung pinili mo sanang magparaya at umatras noon, para lang mapagbigyan ang mga taong sumasalungat sa iyo, baka hindi pa ako humanga sa iyo ngayon. Ang pagtatayo sa mga nayon ay hindi lang nakadepende sa husay at galing ng kamay. Mas kailangan dito ang paninindigan at integridad ng isang tao. Taglay mo ang ganyang katatagan. Kaya sige lang gawin mo ang lahat ng iyong makakaya. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Ito ang ulat ng pagsusuri sa lumang nayon noon. Walang problema sa kondisyon ng lupa dun. Pwedeng-pwede tayong gumawa ng bagong daan doon. Ayon sa plano na may pinakamababang gastos. Diretsyong tatawid sa kabilang ibayo ng ilog ang bagong daan. Madali lang ang gagawing konstruksyon doon. Halos walang kailangang gibain o ilipat ng mga bahay doon. Makakatipid tayo ng 20 milyon kumpara sa planong paikot ang daan. Pero sa direksyon ng ating lumang nayon, may iwan na talaga itong bulag na eskinita pagdating sa trapiko. Tingnan ninyo dali, ang bagong plano ng daan na inilabas ng munisipyo ay umiwas sa atin. Kung ganoon ay mas lalong hindi na pupunta dito ang mga tagalabas sa nayon natin.
Boss Lin, lumabas na po ang lahat ng datos mula sa pagsusuri. Ayon sa pinakasimpleng paraan ng pagpapatupad nito, diretso ang latag ng bagong daan sa kabilang pampang ng ilog. Mas madaling gawin ang konstruksyon nito. Hindi na kailangang galawin ang mga bahay doon. Mas malaki ang matitipid kumpara sa rutang ikot pa. Pero ang problema, ang lumang baryo doon. May iwan ng tuluyan sa labas ng pangunahing daanan. Ang pinakamagandang plano ay dumaan sa kabilang pampang. Ibig sabihin, maiiwasan ang baryo Lin. Sir Lin, baka gusto ninyong pag-isipan ang rutang ikot pa. Kahit nagagastos pa tayo ng karagdagang 20 milyon. Hindi naman mapag-iiwanan ang baryo. Kung pipiliin natin ang rutang ikot, dagdag na 20 milyon ang magagastos. Ano na lang ang iisipin ng mga nakatataas? Bago pa lang ako sa pwesto. Tapos ang unang desisyon ko ay dala lang ng emosyon. Gusto ko na bang matanggal sa trabaho nito? Hindi lang para sa kanila ang daan na ito. Para ito sa lahat ng nangangailangan ng maayos na kalsada. Sir Lin, nagmamadali na ang tanggapan ng pagpaplano. Kailangang maisumite ito bago matapos ang oras ng trabaho ngayong araw. Desidido na ako rito. Pero Sir Lin, bayan ninyo po iyon. Alam ko. Sandali lang. Itabi mo pa rin ang kopya ng planong ikot. Baka sakaling kailanganin natin ito sa hinaharap. Kapitan, lumabas na ang anunsyo para sa plano ng bagong daan. Tingnan ninyo po ito. Nilagpasan nga tayo. Lumihis nga ang daan. Doon dadaan sa Baryoli. Wala na tayong kinalaman doon. Patay na. Mapag-iiwanan na ang lugar natin. Ano bang ipinagsisigaw mo riyan? Ang anunsyo para sa plano ng bagong daan. Doon sa kabilang pampang dadaan. Nilagpasan ang baryo natin. Itong pulang linya na ito. Ang pulang linya ay ang kalsadang panlalawigan. Nakikita mo ba? Pagkalampas ng Baryoli, kakanan na papuntang bayan. May ilog na nakapagitna sa atin. Nilagpasan talaga tayo. Ibig bang sabihin nito, hindi na dadaan ang pangunahing kalsada sa nayon natin? Hindi na dadaan. Nakasulat sa opisyal na anunsyo na dahil sa anyo ng lupa at gastos. Mas pinili nila ang ruta sa kabilang panig ng ilog. Hindi kasama ang nayon ng Lin sa yugtong ito ng plano sa kalsada, patingin nga. Sa mapa na ito, kahit nga kalsada ng nayon natin, hindi man lang minarkahan. Kailangan pang maghanap ng sariling daan ng mga tagalabas kung gusto nilang pumunta rito. Paano ko na ilalabas ang mga strawberry ko sa susunod na taon? Nabalitaan ko na hindi na dadaan dito ang bagong kalsada. Sinong nagsabi? Nasa opisyal na anunsyo. Tingnan mo na lang mismo. Pa, may nagsasabi raw na lalagpasan lang ang nayon natin. Magsalita naman kayo. Totoo nga, inilabas na ang opisyal na plano. Magsisimula na ang trabaho sa katapusan ng taon, wala ba tayong pwedeng pakiusapan? Para naman baguhin nila ng kaunti ang ruta. Plano ito ng probinsya. Sa tingin mo ba may makikinig sa atin kahit kanino tayo makiusap? Paano kung sakali, paano kung pwede papalitan? Kausapin natin ang mayor ng bayan. Sa munisipyo, hindi naman tayo ang masusunod doon. Teka, may kakilala tayo sa munisipyo, si Lin Yuan. Nagtatrabaho na si Lin Yuan doon ngayon. Balita ko, siya raw ang may hawak nito. Noong huling pumunta kayo sa bayan para magmakaawa na magpagawa ng tulay. Ano ang sinagot niya sa inyo? Padabog pa nga niyang isinara ang pinto sa mismong mukha ninyo. Hindi ba humingi siya ng 200,000? Hindi lang 200,000 ang usapan ngayon. Ngayon, buong kalsada na ang nakataya. Nasaan si Chen Dehao? Ilang araw ko na siyang hindi nakikitang lumalabas ng bahay. Wala rin sa bahay ang anak niya. Tawagin niyo siya rito. May problema ba? Tito Chen, Tito Chen. Pa, ano po ang gusto ninyong gawin ko? Lin Yuan. Nagmamakaawa ako sa iyo, bigyan mo naman ng pagkakataong mabuhay ang nayon natin. Lahat ng pagkakamali, kasalanan ko ang lahat ng ito.
Pa, kagagaling nyo lang sa klinika, kapag ipinagpatuloy nyo pa iyan, mapapasama kayo. Lin Yuan, alam kong nandyan ka sa loob. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako. Nakikiusap lang ako, alang-alang na lang sa mga matatanda at mga bata. Huwag mo namang hayaang tuluyang mapag-iwanan at mamatay ang nayon natin. 3 beses nang naubusan ng paninda ang grocery ko. Kapag hindi pa binuksan ang daan, mapipilitan na kaming magsara. Doon lang sa grocery na iyon umaasa ang buong pamilya ko para mabuhay. 4 na oras na umiikot sa daang bundok ang anak ko para lang makapasok sa eskwela. Madaling araw pa lang ay umaalis na siya ng bahay. Gabi na at madilim na bago siya makauwi. Nagmamakaawa ako sa iyo, Kuya Lin Yuan. Kailangang makapag-aral ang bata. Noong pinuwersa niyang buksan ang pinto ng bahay ko, ganito rin karaming tao ang nakatayo sa likod niya. Walang kahit isang tao ang nagtanggol sa akin noon. Ngayong nakatayo sila rito hindi dahil sa nagsisisi sila sa akin, kundi dahil hindi nadadaan sa kanila ang kalsada. Boss Lin, lalong lumalakas ang ulan sa labas. Mukhang masama ang pakiramdam ng matandang nangunguna sa kanila. Papasukin mo sila. Boss Lin, maupo kayo. Kaya kayo nandito ngayon. May 3 akong sasabihin. Pagkatapos ninyong marinig ito, maaari na kayong umalis. Una, hindi ko naiisipin ang mga nangyari noon. Pangalawa, matagal lang napagdesisyonan ang kabuang plano ng kalsada. Hindi ko ito maaaring baguhin ng mag-isa lang. Ito ang pinakamagandang ruta ayon sa mga eksperto. At gagawin ito sa kahabaan ng tabi ng ilog. Pinag-isipang mabuti at pinagpasyahan ito ng maraming eksperto. Kung babaguhin pa ang plano para lang dumaan sa inyo, lalaki lang ng husto ang magiging gasto sa proyekto. Kaya hindi talaga ito maaaring mangyari. Pangatlo, kung inaasahan ninyong makikiusap ako para sa inyo, impossible. Lin Yuan, kung may tulay lang sana nung gabing yon para sa nanay ko, sana ay nailigtas pa siya. Ako ang nagpatayo ng tulay na iyon. Pero isinumbong ninyo. Lin Yuan, may kasalanan kami sa iyo. Hindi kami humihingi ng tawad sa iyo. Pero pwede bang ituro mo kung saan kami dadaan? Kahit anong daan pa yan. Lin Yuan, luluhod ako sa harap mo. Hindi na kailangan. Sa wakas luluhod din sila. Pero ang gusto ko, ay hindi kailanman ang pagluhod nila. Gusto kong malaman nila na ang daan ay hindi kusang nagagawa. Pero may plano rito para sa isang maliit na daang popondohan ng pribadong mamumuhunan. Hindi ito daang panlalawigan, kundi isang alternatibong daan. Ako mismo ang magpupondo gamit ang sarili kong pangalan, para gumawa ng daan mula sa daang panlalawigan, na magkokonekta papunta sa inyong baryo. Tapos na ang paunang pagsusuri sa lupa, at pwede nang magsimula ang mga manggagawa anumang oras. Talaga. Pero napakataas ng halaga. Gusto nyo ba itong tahakin? Gaano kalaki ang halaga? Tingnan nyo na lang. 20% ng kikitain sa benta. Sa loob ng 10 taon. Pipirma ako gamit ang sarili kong pangalan. Ang utang sa loob ng 10 taon. Ako ang magpapasan. Itay, ako ang pipirma. Marami na akong nagawang mali sa buhay ko. Dapat man lang ay may magawa akong isang tama. Ang kontrata, hindi kailangang magmadaling pirmahan. Umuwi muna kayo. At ipakita ito sa buong baryo para malinawan sila. Bago kayo magdesisyon. Bago natin ipinatayo ang tulay noong nakaraan. Hindi ko kayo pinapirma sa kahit ano. Pero iba na ngayon. 10 taon, 20% ng kita sa benta ng lahat ng ani. Hindi ba pananamantala na iyan? 20%. Pagkatapos ng isang taong pagpapakapagod, kukuha siya ng 20%. Sa anong karapatan niya? Dahil sa katotohanan siya ang nagpatayo ng tulay. Dahil ikaw ang nagsumbong kaya pinagiba ang huling tulay. Kung sa tingin niyo lugi kayo, huwag kayong pumirma. Magtiyaga kayong umikot ng 3 oras sa daang bundok. Kayo na ang magbiyahe ng mga bulok ninyong prutas. Nagkwenta na ako. Noong nakaraang taon, binenta natin ang mga cherry sa biyahero. 8 piso kada kilo. Noong kailangan ng umikot, hindi na pumunta rito ang mga biyahero. Nabulok lang ang lahat sa lupa. Walang nakuha kahit 1 sentimo. Pero kung may tulay, makakapasok ang mga truck na may palamigan.
Maaaring umabot sa 10 piso ang presyo ng bili. Kukuha siya ng 20%. May maiuwi pa rin akong 8 piso. Kayo na ang magkwenta. Noon iyon. Bakit ba pumunta ang mga biyahero rito noon? Dahil sa tulay. Bakit hindi na sila pumupunta ngayon? Dahil walang tulay. Malinaw naman ang katotohanan iyan, huwag kayong mag-alala. Hindi ko pinagtatanggol si Lin Yuan. Ipinagtatanggol ko lang ang mga cherry na nabubulok sa lupa. Sobrang tagal ng 10 taon. Pwede kaya natin siyang kausapin at pakiusapan. Gawin nating 5 taon. Ni hindi nga siya nakipagtawaran sa atin sa 200,000. At kakausapin mo pa siya tungkol dito. Kailangan pa rin nating subukan. Paano kung pumayag siya? Hindi siya papayag. Hindi ito isang kontrata. Isa itong salamin. Salaming naglalantad ng tunay na pagkatao. Bakit? Paano ba natin siya itinuring noon? Ako na ang pipirma. Nababaliw ka na ba? Ayoko nang umikot pa. Ako na ang magbabayad ng utang ng tatay ko sa kanya. 10 taon, 20% ng kita walang bawas kahit 1 singko. Akin na ang ballpen. Perma. Mabubulok lang din naman ito sa lupa. Mas mabuti pang hatian na lang siya. Mas gusto ko pang kumuha siya ng 20%. Kaysa makita ko ulit na nabubulok ang mga strawberry sa basket. Obligasyon ko naman ito. Pumirma na ang lahat, 67 kabahayan lahat. Limang sentimetro sa kaliwa, 5 sentimetro. Tabi muna kayo. Heto na ang mungguso, uminom ang mga nauuhaw. Pahinga muna kayo mga boss. Hindi maasim ang mga tanim naming dalandan. Boss Lin, ibang-iba ang kilos ng nayon ninyo ngayon kumpara noong gigibain ang tulay noon. Noong nakaraan nung pumasok kami sa nayon may nangharang pa sa amin. Ngayon mas marami pa ang nag-aabot ng tubig kaysa sa mga nagtatrabaho. Tatang bakit ginagawa na naman ang tulay na ito? Ang uto-uto pa rin ba noong nakaraan ang nagbayad? Naisumbong siya noong nakaraan nung nagpagawa siya ng tulay. Sa pagpapagawa ng tulay na ito ngayon, may utang na loob ang buong nayon sa kanya. Kapag may naglakas loob na magsumbong ulit ako ang unang makakaaway niya. Sa susunod kapag may dumaan sa tulay na hindi magbabayad, ako ang unang haharang sa kanya. Ang taong madamot kahit sa 1 piso lang ay walang karapatang dumaan sa tulay na ito. Pa, hindi pa lubusang gumagaling ang sugat mo. Kaya ko pa namang magtrabaho ng kaunti. Bakit tinatayo na naman ang tulay sa nayon ninyo? Si Liyuan pa rin ba ang nagbayad nito? Huwag mong sasabihin iyan kung saan-saan lang. Sa pagkakataong ito ang buong nayon na ang nakiusap sa kanya na magpatayo nito. 10 taon ang pinirmahang kontrata. 20% ang magiging hati sa kita. Kapag tinawag mo pa siyang uto-uto ulit, talagang aawayin na kita. Sa susunod na dadaan sa tulay, tandaan mong magbayad, 1 piso. Bawal ang kulang kahit 1 sentimo. Paano ba gamitin ang bagay na ito? Sabi nila, iniiskan daw ang plaka. 1 piso kapag taga-baryo rito. Kapag taga-ibang baryo, depende sa layo ang bayad. Sasakyan ng taga-baryo rito, sisingilin. Singil ay 1 piso, mag-ingat po sa biyahe. 1 piso ang bayad para sa sasakyan ng taga-baryo rito. Lin Yuan, maluwag sa loob ko na bayaran ang 1 pisong ito. Makinig po ang lahat. Naka-blacklist na user. Mangyaring magbayad ng 10 beses na toll sa tulay. Pa, hindi ba sabi mo bago na ang plaka mo? Hindi ko pa naasikaso. Lalarga ba tayo o hindi? Pa, i-scan mo ang code. Naka-blacklist na user. 10 piso ang ibinawas ngayon. Bukas kami sa inyong pagbabantay. May pabuya sa magsusumbong. Hindi ba sasakyan ni Tito Chen yan? ₱1 piso ang bayad para sa mga taga-baryo rito. Mang Chen, totoong ibinenta mo na ang kotse mo. Benta na.
Aabuti ng higit sa 2 oras kapag naglakad papuntang bayan. Kailangan nang magbayad ng matrikula ng apo ko sa susunod na buwan. 10 pisong toll sa tulay. Sapat na para makabili siya ng isang workbook. Kayang panatilihing sariwa ng sasakyang ito ang mga karga. May permanenteng lamig na 4 na degree. Kahit ihatid pa sa kabisera, siguradong hindi masisira. Ate Zhao, ngayon lang ba pinitas ang mga strawberry ninyo? Pinitas ko lang iyan kaninang umaga. May mga hamog pa nga o. Bawat piraso riyan ay personal kong hinawakan. Diretso agad sa kahon. Kukunin agad ng refrigerated truck. Ititinda na sa mga supermarket sa kabisera ngayong hapon. Kuya Yuan, noong sinabi mong kukuha ka ng 20%. Pinagmumura pa kita sa isip ko noon. Pero ngayon, sa tingin ko, ang 20% iyon ang pinakatamang nagastos ko sa buong buhay ko. Mga kapamilya, ito ang unang batch ng mga cherry mula sa ating Linja Village na dinala ng direkta gamit ang cold chain. Mag-order na kayo ngayon. Bukas na bukas ay makakain nyo na ito. Isang kagat pa lang ay siguradong tatamis ang puso nyo. May nag-order lang kanina ng 300 order. 300 order noong araw kapag nagtitinda sa palengke. Maswerte na kung makabenta ng 30 gin sa isang araw. Noong ganitong panahon nakaraang taon na bulok lang ang mga cherry sa lupa. Nakaluhod ako rito noon habang sinasampal ang sarili ko. Ngayong taon 15 yuan kada gin na ang benta. Nag-aagawan na ang mga mamimili na pumunta rito. At may e-commerce pa. Nakikita ko na nga sa cellphone ko kung sino ang bumili ng aking mga cherry. Beijing, Shanghai, Guangzhou. Ang mga cherry ko na si Mang Zhao ay nakarating na hanggang Guangzhou. Mag-ingat kayo sa pagkakarga mamayang hapon, siguraduhing hindi mabubugbog ang mga prutas. Alam ko mas matatag pang ang bumiyahe ang cold chain na sasakyan kaysa sa ambulansya. 20,000 gin ang nabenta sa e-commerce ngayong buwan. Kumuha naman ng 10,000 gin ang mga mamimili. Dagdag pa ang mga benta sa palengke. 8 yuan kada gin ang average na benta. 180,000 yuan ang naging kita ko noong nakaraang buwan. Kumuha si Lin Yuan ng 20%. May natira pa sa akin na mahigit 140,000 yuan. 180,000 yuan, magkano lang ba ang kinikita mo sa loob ng isang taon noon? 50,000 yuan lang kada taon noon. Ngayon ang kita sa loob ng isang buwan ay katumbas na ng 3 taon noon. Paano naman ang 20% na kinuha niya? Noong pumirma ako ng kontrata nung una, masakit sa loob ko ang 20% bawas na yon. Pero ngayon pakiramdam ko napakaliit na bagay na lang ng 20% iyon. Siya ang nag-ayos para sa akin ng cold chain commerce at brand packaging. Kung wala siya, kahit isang kusing sa 180,000 yuan na ito ay wala akong makukuha. Mas gusto ko pang bawasan niya ako ng 20%. Kaysa makitang mabulok muli ang kahit isang strawberry sa basket. Ngayong taon tumaas ng 63,000 yuan ang average na kita ng bawat pamilya sa nayon. Ang kontratang pinirmahan mo. Susunod ako sa kung ano ang nasa kontrata. Kukuha ako ng 20% sa kinikita mo. Ang natitirang 80% ay sa iyo na. May 9 na taon pa ang natitira sa 10 taong kontrata. Mananatiling walang bago sa kontrata para sa susunod na taon. Ganoon pa rin sa makalawang taon. Kapag natapos na ang 10 taon, sa inyo na ang kalsada. Sa inyo na rin ang tulay, tapos na ang pulong. Xiaolin, ang paraan mo ng pakikipaghati sa kita ng mga magsasaka kapalit ng infrastruktura ay nagustuhan sa probinsya. Gusto nilang ikaw mismo ang magbahagi ng karanasan mo doon. Lin Yuan, ako. Wala akong mukhang maihaharap sa iyo. Hindi bagay sa iyo ang alak na ito. Gaano nakatagal iyan nakatabi? 20 taon. Binili ko iyan noong mag-1 buwan ang apo kong babae. Hindi ko talaga magawang inumin simula noon. Nakatago lang sa ilalim ng bowl. 3 beses na kaming lumipat ng bahay pero hindi ko pa rin naiwala iyan. Tara, pumasok tayo sa loob at uminom. Ang alak na dala mo. Hindi naman tama na ako lang mag-isa ang uminom. Noong ipinatayo mo ang unang tulay, iniisip ko noon, bakit napakatanga ng batang ito? Ang sarili niyang pera, basta-basta na lang niyang nilalabas. Pero kalaunan, parami ng parami ang mga taong dumadaan sa tulay. At naisip ko na naman, bakit siya lang mag-isa ang dapat kumuha ng perang ito? Gumawa ako ng sulat ng sumbong. Noong gabing iyon, pinagalitan ako ng tiya mo habang nagluluto siya sa kalan. Sabi niya ang pagpapatayo ni Lin Yuan ng tulay para sa baryo ay isang mabuting gawa. At kasalanan ang ginagawa mong pagsusumbong sa kanya. Hindi ko siya pinakinggan. Akala ko kasi ay para sa kabutihan ng lahat ang ginagawa ko. Pero pagkatapos, gumuho ang tulay. Hindi na nailigtas ang nanay ni Liu Yong.
Lumuhod si Tatay Zhao sa taniman ng seresa habang sinasampal ang sarili niya. Doon ko lang nalaman. Ang sulat na ito ay dadalhin ko hanggang sa aking kabaong. Hindi ko na ito mababayaran habang buhay. Ibinenta ng anak mo ang kotse. Dahil nahihiya siya. Ikaw naman, tinutulak mo lang ang bisikleta mo. At umiikot pa ng mahigit 2 oras araw-araw. Pero hindi ka man lang lumapit sa akin para humingi ng bawas sa bayad sa tulay. Wala akong mukhang maihaharap. Tito Chen, ikaw. Sa puntong ito, alam mo ba kung ano ang pinaka-ikinagagalit ko sa iyo? Hindi dahil sa ginawa mong liham sumbong, kundi dahil mula simula hanggang dulo. Wala ka man lang sinabing kahit isang katotohanan sa aking harapan. Pwede ka namang kumatok sa pinto ko. Kung sa tingin mo ay hindi patas. Pwede ka namang maupo at makipag-usap sa akin. Pero hindi mo ginawa. Nagsama ka pa ng mga tao para sirain ang pinto ng bahay ko. Ang mga nangyari sa nakaraan, kasabay ng bote ng alak na ito. Pagkatapos inumin ay wala na. Pero ang leksyon, dapat mong tandaan habang buhay. Espesyal na pondo ng bansa para sa pagpapasigla ng kanayunan. Napili ang nayon natin bilang isang huwarang nayon. Magkano naman ang makukuha ng isang huwarang nayon? 6 na milyong piso para sa pagpapatayo ng mga infrastruktura. 3 milyong piso para sa suporta sa industriya. 9 na milyong piso lahat-lahat. Hahaha, mayaman na tayo, yayaman na tayo. Kung hindi bumalik si Linyuan noon, mapupunta ba sa atin ang perang ito? 6 na milyong piso para sa pagpapatayo ng mga kalsada at tulay. 3 milyong piso para sa pagpapaunlad ng industriya. Paano naman gagamitin ang perang ito? Ang daan sa harap ng taniman ko ng prutas ay putikan pa rin hanggang ngayon. Bakit naman sa inyo muna ang aayusin? Ang greenhouse ko ay nasa dalistis din ng bundok. Kapag umuulan nga ay hindi man lang makaakyat doon ang traktora. Huwag na kayong mag-away. Unahin muna nating ayusin ang daan patungo sa cold storage. Hindi makakapasok doon ang mga refrigerated truck. Kahit gaano kaganda ang mga prutas ay mabubulok lang ang mga ito sa loob ng imbakan. Naisip niyo ba kahit kailan? Kung bakit sa atin ibinigay ang perang ito? Sa dami ng mga baryo sa buong bayan, bakit ang Baryolin pa ang napiling huwarang na yon? Sasabihin ko sa inyo kung bakit. Dahil nagpatayo si Linyuan ng tulay. Dahil nakakapasok na ang mga refrigerated truck. Dahil ang mga cherry mula sa baryo natin ay naibibenta na hanggang sa kabisera ng probinsya. Patagong nag-inspeksyon dito ang lupo ng tagasuri noong nakaraang buwan. Nakita nila ang cold storage. Nakita nila ang live streaming room para sa online selling. Nakita nila ang electronic toll system sa tulay. May sinabi sila noong paalis na sila. Nagawa ng baryong ito na buksan ang sarili nilang daan. Paano kung hindi bumalik si Linyuan noon? Kung hindi bumalik si Linyuan, walang tulay at walang cold chain. Walang online selling. Mabubulok lang ang mga cherry sa lupa. At mabubulok ang mga strawberry sa loob ng sasakyan. Nang dumating ang evaluation team, ang makikita lang nila ay maputik na daan at mga bulok na prutas. Sa tingin nyo ba makakapasa tayo? Noong gibain niya ang tulay noon, minura ko pa siya. Sabi ko itinapon lang niya ang 200,000 sa tubig. Na wala man lang naging pakinabang. Ako rin sinumbatan ko siya. Sabi ko napakatigas ng puso niya. Mas gusto pa niyang sirain ito kaysa hayaan tayong makinabang. 2 beses akong tumayo sa tapat ng bahay niya. Nang manguna si Chong Chen sa pagsigaw na hatiin ang pera. Nanahimik lang ako. Sa isip ko okay din naman kung paghahati-hatian. Ngayon saka kayo magsisisi. Noong itayo niya ang unang tulay, galing sa sarili niyang bulsa ang pondo. Hindi niya hinayaang maglabas ng kahit 1 sentimo ang baryo. Sino sa inyo ang nagpasalamat kahit minsan? Sino ang nag-alok sa kanya ng kahit 1 basong tubig? Sino noong puwersahang buksan ang pinto ng bahay niya? Ang lumabas para magsalita para sa katarungan. May utang akong 1 tulay kay Linyuan. May utang akong 1 tulay sa baryo. Iminumungkahi kong magpatayo tayo ng 1 monumento ng pasasalamat para kay Linyuan. Dapat lang na magtayo tayo. Ano ang iukit natin sa monumento? Iukit natin ang pagtatayo niya ng tulay ang paggiba niya rito. At ang kwento ng muling pagtatayo nito. Para malaman ng mga bata sa Baryolin kung paano nabuo ang tulay na ito. Itatayo ang monumento sa tapat ng tulay. Nakaharap sa kalsada. Nakatalikod sa ilog. Kahit sinong pumunta rito makikita yan. Kahit sinong tumawid sa tulay kailangang tingnan muna ang monumentong ito. Sa mga sumasang-ayon pumirma kayo at mag-thumb mark. Pang 207 pangalan Gao. Noon dahil sa tindi ng galit mo binuwag mo ang tulay. Akala ko gumuho na ang langit. Hindi ko akalaing magkakaroon pala ng bagong tulay dahil doon. Noong binuwag ko ang tulay na iyan sinabi ko na, kapag masama ang puso ng tao, kahit gaano pa kaganda ang kalsada walang silbi iyan. Ngayong bukas na ang daan. Nagkasundo na rin ang puso ng lahat. Ang monumentong ito ay hindi para sa akin.
Para ito sa lahat. Para ipaalala sa kanila kung paano nagkaroon ng tulay. At kung paano rin ito nawala. At kung paano ito sa huli ay naibalik. Mang Chen, araw-araw mo itong winawalis. Maliit na bagay lang naman ito. Para mapanatili itong malinis. Si Lin Yuan ang nagpagawa ng daan. At karapat-dapat lang sa kanya ang monumentong ito. Ang tanging magagawa ko na lang ay hawakan ang walis na ito. Maganda ang feng shui ng lugar na ito. May tanawin ng ilog katabi ng tulay at malapit sa highway. Sabihin mo kung magkano. Bibilhin ko ang lupang ito. 200 mo sa kahabaan ng ilog. Para patayuan ng mga resort villa. Si Lin Yuan ang nagpagawa ng tulay na ito. At ang buong nayon ang nagtayo ng monumentong ito. Hindi ito ibinebenta. Kapitan, may hawak kaming permit. Kasama ang lupang ito sa mga pwedeng tayuan. Kung ayaw ninyong ibenta, mapipilitan kaming idaan ito sa sapilitang pagbili. At siguradong mas maliit ang makukuha ninyong kabayaran. Magkano naman ang kabayaran? 2,000 bawat metro kwadrado. Ang luma ninyong bahay na ito, ay baka kasya lang pambili ng isang banyo. 2,000, ginagawa mo ba kaming pulubi? Naliliitan kayo, gawin natin ayon sa proseso. Kapag pumasok na rito ang mga bulldozer, huwag kayong magsisisi. Sino mang magtangkang gumalaw sa tulay ng nayon natin, o gumalaw sa aming tagapagligtas? Daanan niyo muna ang matatanda kong buto. Lolo, sa edad ninyong iyan, bakit kailangan nyo pang magmatigas ng ganyan? Iyang mga buto ninyo, isang sagasa lang ng bulldozer, madudurog agad iyan. Makinig ka ng mabuti, hindi lang pangalan ng isang tao ang nakaukit sa batong ito, kundi pangalan ng 67 pamilya. Bawat pamilya ay nag-iwan ng pulang tatak ng daliri. Bawat pamilya ay itinaya ang buhay sa tulay na ito. Ang paggiba sa batong ito, ay paggiba rin sa aming pinagmulan. Ang paggiba sa isang tulay na nakiusap kaming ipatayo sa kanila, ay pagwasak sa dangal ng aming 67 pamilya. Ang ginagawa ninyo ay ilegal na pagtitipon. Anong sinasabi mong huwarang na yon ito? May espesyal na pondo para protektahan ito. Batch, hindi nakasulat sa mga papel. Isang hindi pagkakaunawaan lang. Nandito lang kami ngayon para tingnan ang paligid. Kanina ka pa, marami akong nagawang pagkakamali sa buhay ko. At sa wakas, nagawa ko ng tama ang isang ito. Papa, naging ginto ang kulay ng tulay. Iba ito sa tulay na ginawa ni Papa noon. Magkaiba ang kulay. Boslin, ipinadala na sa lungsod ang huling truck ng mga cherries ngayong araw. 3 beses nang nangulit ang supermarket. May panibago na namang 500 order sa online shop. Papasok na ang share mo sa katapusan ng buwan. Mas mataas ito ng 20,000 kumpara noong nakaraang buwan. Noong gibain mo ang tulay dahil sa galit, akala ko talaga katapusan na ng mundo. Hindi ko akalain na magbubukas pala ito ng bagong oportunidad. Bago gibain ang tulay, sinabi ko sa iyo, kapag nasira na ang loob ng mga tao, walang silbi kahit gaano pa kaganda ang kalsada. Tay, paano naman po ngayon? Kasangkapan lang naman ang tulay. Pero kapag ang tulay sa puso ng tao ang nawasak, iyon ang pinakamahirap buuin. Mabuti na lang. Naayos din natin ito sa huli. Tikman ninyo, walang bayad. Tumatago sa puso ang tamis ng seresa sa nayon ng Lin. Dati, kapag napapadpad kami rito sa nayon ninyo, napakadilim. Ngayon, para nang may pista rito. Dahil bukas na ang tulay, dumami na ang mga tao. Lumiwanag na rin ang buhay natin. Dati, natutulog na kami kapag sumapit ang dilim. Ngayon kahit gabi na, may mga kumakain pa rin ng inihaw. Ano po ba itong nasa ibabaw? Ang unang tulay. Ang pambayad sa eskwela mo ang ipinantayo riyan. Umuwi na tayo. Boslin, gusto ko pong magpasa ng isang plano. Gusto ko sanang gamitin ang una kong sahod para ilibre ang buong nayon sa pagtawid sa tulay. Nabili ko na po ang mga tiket sa tulay. Boslin, gusto ko pong magpasa ng isang plano. Gusto ko sanang gamitin ang una kong sahod para ilibre ang buong nayon sa pagtawid sa tulay. Nabili ko na po ang mga tiket sa tulay. Ang buong nayon.
Tig-iisang tiket para sa bawat isa. Mga tiket. Ipapadala ang ETC code sa cellphone ng bawat pamilya. Magkano ba ang unang sahod mo? 5,000. ₱1 kada tiket. 67 pamilya. Tig-iisang tiket para sa bawat isa. Sapat na iyon para sa buong nayon sa loob ng isang taon. Ang natitirang pera, gusto ko pong ilibre ng kainan ang mga matatanda sa nayon. Maglalatag ng mga mesa sa harap ng pintong binuksan ng aking ama noon. Alam ba ng tatay mo na magsusumite ka ng planong ito? Sabi ni tatay ang mga naging utang niya noon. Ako na raw po ang magpuno para sa kanya. Malayo pa po iyon sa sapat. Pero kailangan pa ring may simulan. Tara! Saan tayo pupunta? Isama mo ang tatay mo at hindi tayo uwi ngayong gabi ng hindi lasing. Tag-iisa kayo ng tiket para sa tulay. May digit code dyan sa ibabaw. Kapag in-scan mo, libre na habang buhay. Kapag tumawid kayo sa tulay sa susunod, hindi niyo na kailangang maglabas ng kahit ₱1. Ang sahod mo sa unang buwan, dito mo ba lahat pinambili yan? 5,000 piso. Piso lang naman ang isang tiket sa tulay. Kasya na para sa 67 pamilya sa loob ng isang taon. Yung natira, ipampapakain ko sa mga matatanda. Tio Chen, may kalahating bote pa ng alak dito. Kailangan na nating ubusin ito ngayon. Liuan, sinabi ko sa iyo noon na hindi karapat-dapat sa iyo ang alak na ito. Hanggang ngayon, ganoon pa rin ang tingin ko. Na hindi talaga karapat-dapat sa iyo ang alak na ito. Pero sumasaludo ako sa iyo. Dahil sa pagpapatayo mo ng tulay. At higit pa doon, sumasaludo ako sa iyo. Dahil handa kang bumalik para magpatayo pa ng isa pang tulay. Tio Chen, ang mga nangyari sa nakaraan, kasabay ng baso ng alak na ito. Kapag ininom natin, lilipas din yan. Pero ang leksyon ay kailangang tandaan habang buhay. At kailangan din nating bantayan ang tulay habang buhay. Halikayo, sabay-sabay tayo. Isang tagay para rito. Ang unang tulay, inayos ang ilog. Ang ikalawang tulay, inayos ang baryo. Ang ikatlong tulay, ang inayos ay ang puso ng tao.